Eto maganda 'to mga tol, dalawang carrier strike group ng Amerika kasama ang Japan ha, sa dagat ng Pilipinas gumawa ng pagsasanay. So eto mga kapatid mula kay John Reps 'to, ayan binasa ko lamang yung title ayan Dalawang carrier strike group ng Amerika kasama ang Japan sa dagat ng Pilipinas gumawa ng pagsasanay. Tulad nga nung lagi nating paulit-ulit na sinasabi mga tol, eto mga ganitong military exercises na ginagawa sa ating karagatan kasama ang mga kaalyado nating bansa ay malaki ang tulong 'no. Unang-una sa pagpapataas ng moral sa ating mga kasundaluhan, sa pagsasanay sa kanila para madagdagan yung kanilang knowledge at para maipakita rin 'no sa mga bansa o sa bansa na gustong sumakop dito sa ating teritoryo na hindi lang basta-basta Pilipinas ay nag-iisa. Mayroon tayong mga kakampi na handang tumulong sa atin at hindi tayo pababayaan, 'di ba? So, eto ang ating panonoorin mula kay John Reps. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Dahil sa patuloy na pagpapakita ng China ng puwersang militar nito, nagsama-sama ang dalawang carrier strike group ng Amerika at naglayag mula sa Japan patungo sa dagat ng Pilipinas at nagsagawa ng MLDE sa Philippine Sea. Oy, kasalanan din pala ng China eh. Paulit-ulit kayo nagma-muscle flexing O eto amin. Eto muscle flexing namin. Sa dagat ng Pilipinas at nagsagawa ng MLDE sa Philippine Sea kasama ang mga Japanese warship. Indian, Amerika, Japan, Pilipinas, yan yung mga magkakalaban dati mga tol no. Ngayon nagsama-sama at yung kasama na natin dito panahon pa ng mga Kastila ang siyang umaapi sa atin ngayon. Dalawang carrier strike group ng US Navy kasama ang Japan ang nagsagawa ng MLDE o Multi-Large Deck Event sa Philippine Sea. Ang kaganapan na isinagawa alinsunod sa international na batas sa international na tubig ay nakita ang paglahok ng US Navy Carrier Strike Group na pinangunahan ng kanilang mga flagship na USS Carl Vinson ng Carrier Strike Group 1 at USS Theodore Roosevelt ng Carrier Strike Group 9 at ang Hyuga class na helicopter carrier destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force na GSEC. Binigyang diin ng MLDE ng pagkakataon ang dalawang maritime forces na makisali sa joint operations upang isama ang pinahusay na maritime communication operation, air warfare operation at cross-deck flight operation para palakasin ang maritime integrated at sea operation at combat readiness. Ayon kay Rear Admiral Carlos Sargielo, commander ng Carrier Strike Group 1, ang US at Japan ay katangi-tanging may kakayahang mabilis na mag-assemble ng maramihang malalaking deck naval forces bilang suporta sa mutual security interests sa Indo-Pacific. Ang kanilang kakayahang mabilis at magsama-samang magtrabaho ay hindi na bago ang mga ganitong kaganapan. Ang Vinson Strike Group ay nagsagawa ng mga katulad na operasyon mula pa noong 2001 at ang pinakahuli noong November 2023 kasama ang USS Ronald Reagan at ang Japan Maritime Self-Defense Force sa dagat ng Pilipinas na kanilang kaalyado. At sa pagdating mga tol sa labanan, mga veterano na tong mga tol. Amerika at saka Japan ay veterano na yan. Talagang nung unang panahon pa mga tol, pag sinabing labanan, alam mo na karakas nito mga to. Sa maraming araw na kaganapang ito, ang mga barko at mga sasakyang panghimpapawid mula sa kaalyadong puwersa ay lumipad at naglayag alinsunod sa international na batas sa international na katubigan habang nagsasagawa ng air defense drills, sea surveillance, cross-deck exercise at mga taktikal na maniobra upang isulong ang katangi-tanging high-end warfighting capability. Ang Amerika, Japan at Pilipinas na dating naglaban-laban, ngayon ay lalong pinagtibay ang relasyon. Yung sinabi ko kanina na dating naglaban-laban.
Ngayon ay pinatibay ang kanilang relasyon, mga tol. Na dating naglaban-laban, ngayon ay lalong pinagtibay ang relasyon. Kilala ang Pinoy pagdating sa tapang at mahusay sa bakbakan, pero ang Pilipinas ngayon ay nahihirapang sumabay sa Amerika at Japan dahil sa kakulangan ng mga assets tulad na lamang ng mga malalaking barko at mga makabagong fighter jets. Wala naman tayong masisisi dyan, mga tol eh. Bakit na pag-iwanan ng Pilipinas eh? Alam na ninyo kung bakit. Bakit na pag-iwanan ng Pilipinas sa mga ganyang mga bagay at nahihirapan tayo ngayon sumabay sa kanila? Biruin mo, Amerika, Japan, noon pa naman talaga malakas na sila at advanced na sila, 'di ba? Kumpara sa ating bansa. Pero ang ating bansa nung araw, mga tol, isa rin tayo sa masagana, 'di ba? Idol nga tayo ng Singapore eh. Pero tingnan mo na pag-iwanan na rin tayo noon, mga tol. 'Di ba? Wala ka ng ibang masisisi, mga tol, no? Tuloy natin. Tulad na lamang ng mga malalaking barko at mga makabagong fighter jets na mahalaga upang depensahan ang bansa. Pero may pangako naman ang Japan at Amerika na hinding-hindi pababayaan ang Pilipinas at handa silang ipagtanggol ang Pilipinas sa sinumang bansa. Layunin ng pagsasanay na ito na pahusayin ang tactical na kasanayan at interoperability ng US Navy. Sinabi yan ni Japan Maritime Self-Defense Force Rear Admiral Shimizu Hotishi, commander ng Japan Escort Flotilla 2. Ang kanilang relasyon ay nakatuon sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang mga coordinated maritime engagement at operation sa Philippine Sea o dagat ng Pilipinas ay bahagi ng nakagawiang presensya ng US Navy sa Indo-Pacific. Salamat Japan at salamat US at salamat din sa ibang mga bansa na nagpapahatid ng suporta at tulong sa Pilipinas. Yan, katulad ng Australia, Canada, India, 'di ba? Nagpahatid din sila ng suporta at nag-anunsyo sila ng suporta, mga tol, sa Pilipinas. At by March, malapit na, no, by March darating na sa Pilipinas ang BrahMos missile na galing India. Ang mga puwersang pangdagat ng US kasama ang network ng mga kasosyo at alyansa ay kailangan upang matiyak ang seguridad sa dagat at ang daloy ng walang harang na legal na komersyo sa rehiyon. Ipinagmamalaki naman ng Carrier Strike Group 9 na sila ay kumikilos pasulong at upang isama ang kanilang mga kasamahan sa koponan mula sa Vinson Strike Group at Japan Maritime Self-Defense Force. Ayon kay Rear Admiral Christopher Alexander, commander ng Carrier Strike Group 9, ang kakayahang patuloy na magsagawa ng mga komplikadong operasyon tulad nito ay nagpapakita ng likas na kakayahang umangkop ng US Navy upang gumana kahit kailan at kahit saan man na nagbibigay sa ating bansa ng mga kaalyado at mga nababagong opsyon para sa pagpigil at pagtatanggol. Mas may kakayahang kapag nagtutulungan upang tugunan ng mga ibinabahaging hamon sa seguridad sa dagat. Ang mga kalahok na assets ng Carrier Strike Group 1 ay binubuo ng USS Carl Vinson, Carrier Air Wing 2, Tecondera Class Guided Cruiser USS Princeton, Alibor Class Guided Destroyer USS Terret, USS Dewey, USS Rafael Peralta at USS John Finn. Ang Carrier Strike Group 9 naman ay binubuo ng USS Theodore Roosevelt, Guided Missile Cruiser USS Lake Erie, 9 na squadron ng Carrier Air Wing 11 at 3 Alibor Class Guided Missile Destroyer na Destron 23 kabilang ang USS William Lawrence, USS Daniel Inouye at USS Halsey. Parehong ang Carrier Strike Group 1 at Carrier Strike Group 9 ay binubuo ng isang multi-platform na pangkat ng mga barko at mga sasakyang panghimpapawid na yan ang puwersa, di ba? May kakayahang magsagawa ng malawak na iba't ibang mga misyon sa buong mundo mula sa misyon ng pakikipaglaban hanggang sa humanitarian na tulong at pagtugon sa pagtulong sa kalamidad. Ang Carrier Strike Group 1 at Carrier Strike Group 9 ay kasalukuyang nakadeploy sa US 7th Fleet Area of Operation bilang suporta sa isang libre at bukas na Indo-Pacific. Ang US 7th Fleet ay ang pinakamalaking forward deployed number fleet ng US Navy at regular na nakikipag-ugnayan at nagpapatakbo sa mga kaalyado at kasosyo. Sa ganito karaming mga barkong pangdigma at kargado ng mga sasakyang panghimpapawid ay wala nang maglakas loob na lumapit o humarang sa kanila. Pero mas maganda kung dumiretso sila sa West Philippine Sea upang makita naman ng Chinese People's Liberation Army Navy ang kanilang mga flight operation.
Ako titignan mo yung mga jet fighter na nandito, tignan mo may mga gas-gas na, may mga dungis na, may mga, ay makikita mo may bakas ng totoong laban mga tol. Tignan mo yung, eroplano ng, China mga tol, puro ang kikinis, ang gaganda, akala mo talagang ano, laging nililinis, eh. Kasi wala pang mga nasasabakan totoong laban yung mga yun. Laging makikita mo yun tuwing may show, 'di ba, pagpapakita ng mga puwersa nila puro gano'n lang, ang tawag dito, simulation, puro gano'n lang. Pero hindi naman talaga sumasabak sa totoong laban. Unlike dito yung mga pinapakita kanina, yan talaga naglalaglag talaga ng mga ano yan, aktuwal. 'Di ba? Yan ang suporta na nakukuha ng Pilipinas mga tol sa ibang mga bansa. At hindi nila tayo ano 'no, hindi nila tayo iniiwanan. Though dati magkakalaban tayo tulad nga nung sinabi kanina, pero napag-iwanan talaga tayo sa puwersa nila, eh, napag-iwanan tayo ng lakas, eh. Iba yung ano nila, iba yung bansa na nila ngayon. Maunlad na, tayo wala, naiwan tayo, naging third world country tayo mga tol, eh, 'no? So wala naman tayong ibang masisisi diyan, kundi kasalanan din naman natin at kasalanan ng ibang mga namuno rito dati, 'di ba? Nagpabaya, eh. So eto mga tol, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga video na panood natin? Maraming maraming salamat sa panonood. Puwede kang magkomento sa ibaba. Share mo kung ano ang iyong opinyon at iyong saloobin, 'no? At sana manatili kang tapat sa ating bansang Pilipinas at hindi sa apelyido ng iilang pulitiko rito sa Pilipinas mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.